Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. This is only just a video vlog before this year 2011 ends. So first of all, I would like to say thank you for all the support that you've given to me, all the positive and negative comments, all the friend requests, and of course the subscribers. So I'm very happy for that. Maybe some of you will say, especially for the haters, that I'm insulting Filipinos. No, actually I'm not. Mahal ko po yung Pilipinas. Pilipino po ako at doon po ako pinanganak. Diretso po ako magtagalog. So, Pilipino po ako 100%. So, sa tingin ko, hindi ko naman po iniinsulto yung Pilipino eh. I'm just trying to be honest and realistic for all the things that happen in our society. So, bilang isang demokratikong bansa, siguro may karapatan naman tayo magsalita, di ba? Kasi nga, di ba, sabi nga, democracy is vigilance, not silent. So, karapatan natin magsalita. Ito na nga rin yung demokrasya na pwede nating gamitin o abusuhin, ang pagsasalita at ang pagpili ng leader. Actually, ginahasang demokrasya meron tayo eh. So, ayoko sana magkwentong barbero ngayon. So, I will just answer some of the critics that they throw to me, no? So, first of all, yung madalas na binabato sa aking kritisismo, yung pangalan ko, di ba? Yung screen name ko, Takeru Miyamoto. Actually, ang kapal ng mukha ko, di ba? Gumawa ko nung vlog sa baba. So, doon ko in-explain kung bakit Takeru Miyamoto yung napili kong pangalan. Bakit Japanese name, di ba? Oo, tama. Nasa vlog siya. So, nasa baba siya, nasa description. So, kung interesado kayo, o kaya kung may time kayong gawin yun, so, pakibasa na lang po. Tsaka, ang importante pala, humingi ako ng tawad sa mga taong nakapanood ng video ko tapos nasaktan. Actually, hindi ko naman talaga intensyon na manakit ng kapwa, ng damdamin ng tao. Pero naniniwala ako na sa taong sobra ng mahibisap kakatulog, hindi na kailangan ng kalabit. Kailangan talaga dito sipa at tadyak. Pero hindi physical by words. Kaya na bala umintindi ko ano ibig sabihin ko. So yung tinatanong sa akin madalas sa personal message kung ano ba yung ibig sabihin ng anti-Pinoy. Kasi racist daw, kasi pangalan pa lang daw parang medyo insultive na tsaka racist. I will just tell you I'm not a founder or official member of Anti-Pinoy, no. I'm just an avid reader of their article. So yun. Naniniwala ako sa adhikain nila na kailangan na talagang baguhin ang mentalidad ng mga Pilipino para umahon tayo. Kasi kawawa naman talaga yung susunod na henerasyon eh. So naniniwala din ako sa constitutional reform. Paglalabang ko din na kailangan ng reformahin ang saligang batas ng Pilipinas. I hate yellow democracy. Ayoko sa yellow. Dati gusto ko, ngayon ayoko na. So, kaya yung isa pa nga napapansin ko, di ba? Tulad nga nung sinabi ng YouTube channel na si Pangulong Marcos, ang Filipino ay may sakit na FMD. Hindi siya foot and mouth disease, no? Ang ibig sabihin ng FMD ay Filipino Mormonism Disorder. Sakit siya sa pag-iisip. Nakita ko nga yun, some of the symptoms, nakita ko yun sa mga haters ko, di ba? Yung makikipag-usap sa'yo, tapos, kapag wala sila na isagot, titirahin ka na lang kung ano yung tsura mo, di ba? Actually, hindi naman ako nagpapapogi sa YouTube di ba? Nagiging realistic lang talaga ako. Gusto ko lang magsalita kung ano ba talagang totoong nangyayari sa bansa natin, ayon sa aking pagkakaunawa. So, tulad nga na sinabi ko, karapatan natin yun. So, sinasabi nga ng ibang mga tarantado dyan na, na kalbo daw ako, duling daw ako, di ba? So, actually, hindi naman ako kalbo makakalbo pa lang. Yan. Kung makakalbo ako, okay lang. So, hindi ako duling. Banlag ako. Kaya yun, masaya na kayo. Tsaka wala naman yung kanalaman sa pinagsasabi ko, di ba? Kaya yun, kapag wala silang may sagot, titirahin ka sa personal mong itsura. So, Mormonism nga, di ba? Tsaka ito pala importante. Gusto ko lang daw sumikat sa YouTube. Di ba? Actually, kung gusto kong sumikat, o kaya kung gusto ko kumita ng pera sa YouTube, sana nagpatawa na lang sana ako. Sana binigay ko na lang sana ako ano yung gusto ng mga typical na Pilipino. Yung typical na masang Pilipino, di ba? Pero hindi pinapamulat ko sa kanila kung ano yung realidad. So, ayaw ng mga Pilipino nun. So, sino ba naman yung matinong tao na gusto na magkaroon siya ng maraming kaaway, di ba? Siguro ako. Kaya yun. Tsaka, actually, sinasabi ko na sa inyo, di ba? Tsaka, actually, sinasabi ko sa inyo, kahit anong mangyari, hindi ko i-apply ng YouTube partnership yung channel ko. Really. Kahit ano mangyari, tagaw niyo sa bato. Ang kadhikain ko lang naman talaga ay magsalita kung ano ba talaga yung nararamdaman ko, yung hinanakit ko sa bansa natin, kung bakit ba tayo naghihirap, kung bakit babalasubas ang bansa natin, at bakit ang daming Pilipino na kailangan pang umalis sa Philippines para lang magtrabaho, para lang maghugas ng puwet, para lang pagsilbihan yung mga aruganteng Arabo na yan,
Kaya habang tayo ay tinitira ng patalikod sa puwet ng mga oligarkiya at ng gobyerno, tuwan-tuwa naman tayo sa Showtime, sa kay Vice Ganda, kaya sa mga nakakabubong palabas sa TV. Ngayon. So, ang Pilipinas may cancer. So, kailangan natin kumilos, hindi bukas, hindi next year. Dapat nga talaga ngayon eh. Ito na yung tamang oras para kumilos tayong mga Pilipino. Tsaka ito pa pala, si Takeru Miyamoto ay isa lang singaw na sumulpot sa YouTube. Wala siyang personal na buhay. Kaya minsan kasi may nagtatanong sa akin sa personal message sa Facebook, tsaka sa YouTube na rin, kung taga saan ako, kung basta yun, walang personal na buhay si Takeru Miyamoto. Tapos ako hindi ako to. So, hindi naman ako talaga magaling magsalita, hindi rin naman ako magaling magsulat. Trying hard lang talaga ako. Dahil na rin siguro sa sobrang eager ko na magkaroon ng pagbabago sa bansa natin. Tulad ng sinabi ko, hindi ko iniinsulto ang Pilipinas, hindi ko siya binabastos. Hindi talaga. Mahal ko ang bansa natin. Kaya, sobrang pagmamahal ko sa bansa natin, alam ko ang Pilipino magaling. Magaling ang mga Pilipino. Hindi lang talaga siya nagagamit ng tama. Tsaka, ano bang karapatan ko para magsalita? Hindi ko rin alam. Basta, ito rin yung nakikita ko. Kasi akala ko dati, nag-iisa lang kasi ako sa ganitong klaseng mentalidad eh. Pero nung nabasa ko nung na-discover ko yung antipinoy.com, yung Get Real Philippines, tsaka yung Correct Philippines, sa turungan ni Baron Butchokoy, biglang nagulat ako na akala ko nag-iisa lang ako ng ganito ang isip. Ano pala, madami pala kami. Kaya medyo lumakas ang loob ko talaga magsalita ngayon. Tsaka isa lamang akong pipitsuging tao, wala namang politikong sumusuporta sa akin. Wala. Siguro hanggang dito na lang po siguro sana. Tsaka, oo nga pala, nagpapasalamat pala ako sa mga nag-add sa akin sa Facebook. Diba? Salamat. Tsaka nagpapasalamat din pala ako dun sa isang tao na sana mapanood niya to, na nagbabato sa akin ng mga link sa Facebook ko tungkol sa parliamentary system. So, salamat kasi tinutulungan niya akong matuto tungkol sa sistemang ito. Hindi ko na sabihin yung pangalan niya kasi medyo baka mamaya. Basta. Kasi kilala nyo eh. Kaya yun. Malamang sigurado ako at kilala ng mga taga-Antipinoy tsaka Get Real Philippines tsaka CorrectPhilippines.com yun. Pero ayokong sumausaw sa kasikatan niya. Ayokong sabihin yung pangalan niya. So, ayun lang po. So, Happy New Year. Ayun nga pala. Bali, siguro pahinga po muna ako sa paggawa ng videos. Siguro mga first week of January siguro lalabas yung siguro mga first week of January lalabas siguro yung susunod kong video. Pahinga muna tayo, di ba? Kasi tawag nito, Yuletide season, magsaya muna tayo. Enjoy. Yay! Enjoy muna tayo, di ba? Salamat po. Yun na po pala. Tsaka, salamat po. Happy New Year. Bye-bye.